Yun na nga po guys, meron po tayong tanggap dito na isang microwave oven. Sabi ni customer wala daw pong power to, pero check na rin natin. Kalimitan kasi kapag walang power pumutok ang fuse eh. Ang unang check natin yung magnetron, body ground lang. Good naman ang magnetron. Bali chinik na rin natin yung fuse. Okay, shorted ang fuse, bali pumutok. Yan, check natin yung capacitor. Napansin ko yung capacitor kasi lumobo na. Yan. Pagka ganyan lumobo na, busted na yan. Palitin na yan. Sa ganitong problema naman, common naman nagiging problema dito kung hindi magnetron capacitor. Yan. Pero check na rin natin yung capacitor para masundan niyo po yung capacitor niya. Yan. So, wala nang reading. Pero yung isa, 0.6, 0.8 yan. Kalamitang reading naman ng capacitor 0.7, 0.8, 0.9, 1. Yan po yung kalimitan. Yan. Pinalitan na po natin ang capacitor. Yan. Sa pagkakabit naman po ng capacitor, wag po tayo magkakamali sa terminal. Yung galing sa transformer, sa kabilang terminal po yan. Pero yung sa magnetron, kasama po yan ng diode. Yan kalimitan. Yan ang wiring po ng magnetron. Yung sa transformer, hiwalay po yan sa kabilang terminal. Yung yung papuntang magnetron, kasama po ng diode yan, ng diode. Yan. Yan. Yan, nakabit na po natin yung capacitor. Ngayon balik na rin natin yung fan motor nya. Yung fan motor, ang purpose po kasi ng fan motor na yan para exhaust ng init ng magnetron. Mainit po kasi yung magnetron na yan. Siya yung magtutulak ng hangin palabas, yung init palabas. Kaya malaking bagay po yung fan motor. Balik na rin po natin dalawang tornil sa likod para hindi po siya mag-vibrate pag umandar. Tandaan po natin kung ano lang po yung mga tinanggal natin. Tandaan po natin kung paano natin pagtanggal. Ganoon rin po natin pagbalik. Kung hindi nyo naman masyado kabisado, pwede naman po natin picturean. Parang sa ganoon, mayroon po tayong pwedeng tingnan kung nalilito po tayo. Bago po natin kalasin, picturean po muna natin. Yan. Ngayon, pagbalik na natin ng dalawang tornilyo, syempre, tanggalin na rin po natin yung fuse nya para mapalitan po natin ng bago, ng hindi sira. Sa mga ganitong fuse naman, common naman po ito sa ibang mga board. Kaya pwede po tayo kumuha doon sa ibang board na pareho sila ng laki. Pero pwede rin naman po natin kabitan to ng mas mataas na ampere. Kasi itong fuse na to, 8 amperes to. Pwedeng kabit natin dito 10, 12 yan, mga ganyan. Or 15 ampere. Depende pa ano lang po available nyo. Pero yung iba ginagawa pagka ganito, isang maliit na wire lang. Pagka wala silang dala, kunyari nag-service sila, wala sila dalang fuse, ginagamit namin maliit na wire. Yan. Kasi ang loob naman po ng fuse na yan, maliit na wire lang din. Yan, pwede po natin gamitin yung kung wala po tayong dala. Pero kung meron naman po tayong makukuha na ng fuse na ganyan, tulad niyan, meron po tayong nakuha na, pwede po naman po natin gamitin yan. Yan, mas mataas nga lang po yung ampere nito, pero pwede natin pong gamitin yan. 15 ampere po kasi yan eh. So, matesting na rin po natin. Siyempre, pagkakabit natin yung double check.